sa pag-usad at pagbabago ng panahon. May kaakibat na pag-usbong ng korupsyon at katiwalian. Kailangan ng bayan ang katapat at patas na katarungan upang makamit ang tunay na pag-unlad. Narito ang inyong mga alagad sa public service, subok ng panahon at tunay na mapagkakatiwalaan, walang kinakatigan kundi katotohanan. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim, si Mayor Fred Lim. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Kasama ang inyong garansyo, Miguel Hill. Si Miguel Hill, ang inyong garansyo, Miguel Hill. Inyong makakasama Lunes hanggang Biyernes sa programang Katapat at Karancho sa radyo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Katapat at Karancho sa radyo sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. Balita sa tanghali, mga kapanapanabik at napapanahong balita sa loob at labas ng bansa. Balita sa tanghali, mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Miguel Hill. Miguel Hill, ang inyong tagapagbalita, Miguel Hill. Balita sa tanghali, 30 minuto ng hitik na mga nagbabagang balita. Pakinggan alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Dito lang sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. Matalino ka ba? At bakit? Sagutin mo nga yung tanong ko. Kalahating oras ng palaro, nabibigyan natin ng limpak-limpak na papremyo kung tama ang sagot mo. Kaya tutok na sa tanong ko, sagutin mo! Kasama ang nag-iisang siyalala ng buhay nyo at ang gwapong-gwapong hunk ng bayan, Mark Canlas, a.k.a. Baby G. Tanong ko, sagutin mo! Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Tutok na at baka ikaw na ang susunod na winner. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. Pag-ibig, musika, at iba pa. Madalas kita. Mga usapin sa pag-ibig na umaayon sa iba't ibang kwento ng ating musika. Magkahawak ang mga kamay. Samahan ang mga batikang mga awit ng ating bansa, Lloyd Umali at Ima Castro. Dapat nga kaya sa iyo ako'y humana. Sa programang magbibigay sa inyo ng inspirasyon at magpapapintig sa inyong mga natutulog na puso. Pag-ibig, musika, at iba pa. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. Ang puso'y nalilingaw. Maki-update at alamin ang latest sa mga showbiz happenings dito sa programang Showbiz Galore. Makinig tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Huwag pahuhuli sa mga entertainment updates. Samahan ng tambalang huwagas sa Okrayan pero walang pikunan. Ang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, at ang diyosa, Belita Peralta Uy. Showbiz Galore sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. DWBL 1242, 8 Tri-Media Broadcasting. Narito ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Si Mayor Fred Lim. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. At ang inyong garansyo, Miguel Hill. Si Miguel Hill. Dito sa Katapat at Karancho sa radyo.
Buenos días a todos mis amigos. Eso Carancho Miguel Hill. Ngayon po ay araw ng Martes, August 4, 2015. Good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At hindi na po nag-iisa ang inyong Carancho ngayong umagang ito dahil kasama ko na po ang inyong alkalde ng Himpapawid, si Mayor Fred Lim. Good morning, Mayor. Good morning, Migs, at magandang maga sa ating mga kababayan. Ito po inyong katapat, Fred Lim. Sumali po kayo sa aming programa. Tumawag kayo. Pag-usapan natin kung ano nangyayari sa ating bansa. Tama yun, Mayor. At para sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga listeners, kung gusto nyo mag-text o di kaya gusto nyo tumawag, bukas na bukas po ang aming linya para sa lahat ng inyong concerns. Meron po tayong text line para sa mga hindi pa nakakamemorya. Yan po ay 0977-342-1644. Inuulit ko po, 0977-342-1644. Pero kung gusto nyo naman tumawag, meron din po tayong hotline. Yan naman po ay 412-0288. 412-0288 para sa lahat ng inyong concerns. Kung meron po kayong sumbong, meron po kayong mga nakikitang hindi magaganda sa inyong paligid, o di kaya meron kayong makilalang mga kurakutista na mga opisyal, open na open po tayo dyan para sa inyong mga sumbong, inyong mga concerns, o di kaya kung gusto nyo lang magpag-greet ng happy birthday or happy anniv, okay na okay rin po yan. At siyempre, meron po tayong guest ngayong umagang ito, pero bago natin introduce ang ating special guest ngayon, good morning muna tayo sa ating guard dog ng bayan na si Gardo, sanggang dikit ng kabutihan, kaaway na mortal na mga kawatan. Gardo, good morning. Good morning, Gardo. Mukhang hindi mo pa napapakain eh. Hindi, kumain na yan, kaya lang napaaga. Ganun ba? Anyway, Gardo, meron tayong guest. Sandali lang! Si Gardo kasi, pag hindi kilala, ganyan talaga, medyo mainitin ng ulo. Pero introduce natin ang ating guest kay Gardo para tumahan na siya. Dahil bagamat si Gardo, kilalang nanlalapa ng mga corrupt officials. Ito namang ating kasama ngayon ay the opposite of corrupt. Tama. Isang opisyal na as far as I know, hindi nababahiran ng kahit na anong bahid ng korupsyon. At ito pa, Mayor, yung masasabing kabilang dun sa young and idealistic set. Bata pa to eh. Yan ang kailangan natin ngayon. Oh. Anong tunay ang pagkatao at may karakter. Dahil kasi itong guest natin, kilala ko yung ama nito eh. Maayos din ang record. Executive Secretary Ronnie Zamora, ngayong congressman. Mm-hmm. Siguro nagmana ito doon. Kaya magandang maasahan dito. Etong guest natin ngayon, kung hindi man siya nagtagumpay sa kanyang political career, pwede pa rin yan magtagumpay sa basketball. Nagpa-basketball ka ba? Dati akong player ng De La Salle University sa UAP. Naging bahagi rin ako ng 2 UAP championship. Ayan po. Kung hindi niyo pa nakikilala yung tinig na yan po ang tinig ni San Juan Vice Mayor Francis Zamora. Good morning, Francis, and welcome to the show. Good morning po, Carancho Miguel, at syempre sa aking ninong sa kasal, si katapat Mayor Fred Lim. Magkakilala na pala kayo from way back. Noong 2002 ho, when I got married to my wife, si Mayor Fred Lim was one of our godparents. Gano'n eh. So you go back a long way pala. Anyway, nandito ka, VM Francis, para kahit na papano medyo bigyan tayo ng kaunting bird's eye view sa sitwasyon ngayon sa buhay sa isa sa mga critical na lugar. Sometimes itong lugar nyo, itong San Juan, ay hindi masyadong napapansin, no? Dahil kasi hindi naman ito yung central business district o kaya hindi rin naman ito masyadong malaking lugar. Pero nonetheless, this is very strategic and it's right there, no, in the heart of Metro Manila. So mukhang marami kang pagbubunyag. Marami kang pagbubunyag tungkol sa mga sinasapit ng ating mga kababayan dyan sa ilalim ay wag na natin gawin masyadong personal, no? Pero sa ilalim ng kasalukuyang sistema na sa tingin mo, pwede natin siguro bigyan ng kaunting katugunan sa hinaharap. Di ba? Alam naman po natin ang lungsod ng San Juan ay nasa ilalim ho ng hawak ng
Pamilya Estrada mula 1969. It has been 46 years since now Manila Mayor Joseph Estrada was mayor of San Juan. And after that, it became Senator Jingo Estrada, and then eventually Senator J.V. Ejercito, and now the incumbent mayor is Mayor Gia Gomez. Okay. So, hindi naman tayo pwedeng maaring magbigay ng kapintasan based on that. No? Although, yung konsepto ng dynasty is being given a very close second or third look ngayon by a lot of people. For many reasons, no? Yung corruption only being one of them. Pero yung ano ba yung sinasabi? Yung iba sinasabi nila kasi yung generation sometimes tend to degenerate, di ba? Dahil usually ang history ng lahat nitong dynasty na ito, yung nagpasimuno dyan is usually either a very smart or a very charismatic figure who has genuine leadership qualities. Pero when he decides to pass it down the line, marami yung sa kanya mga ano ba yun? Yung mga sumusunod sa kanya may not possess those same the same charisma, the same leadership, or the same brains, or sometimes lack of brains. Pero in general, now we're talking about generalization. Wala naman tayong pinatutungkulan. Pero sa yung personal na pananaw, ito bang dynasty na ito talaga nagiging problema sa ating bansa? Siguro gawin natin halimbawang lungsod ng San Juan para hindi na rin tayo malayo. No? Okay. Nabanggit ko kanina 46 years na po ang Pamilya Estrada na naghahari sa San Juan. At kung makikita nyo yung pagpasa po ng posisyon mula kay Pangulong Estrada nung siya ay naging mayor, naging si Senator Jingoy, naging si Senator JV, naging si Mayor Gia Gomez. Siyempre ang tao po ay nagtatanong din na tila forever na lang ho ba na Pamilya Estrada ang mamumuno sa San Juan. Kasi pagkatapos po nila, nakikita rin natin yung next generation nila. The younger members of the Estrada family who are also now in position. Obviously, they are grooming them to be future mayors of San Juan as well. So, syempre yung tao naghahanap din ng pagbabago. Change. Change. I mean, change is something that people also look forward to, especially when it's become very, very long already. Alam niyo, I'm only 37 years old. Noong araw ho na pinanganak ako, sila na ang mayor. Ako po'y pinanganak sa Cardinal Santos Hospital sa Green Hills sa San Juan. So pagkasilang ko lang ho, sila na ang mayor hanggang ngayon. It's already August 4, 2015 and they are still mayor of San Juan. So syempre, lalong-lalo na yung sa generation po natin, no? Na naghahanap din po tayo ng pagbabago sa pamumuno, pagbabago sa sistema, something to re-energize and reinvigorate governance in the city. Okay. Pero tanong din natin sa siguro tanong natin kay Mayor, no? Mayor, di ba kinikwento nyo dati pa na nung kailan ba yun? 2002, 2003 kayo naghain na kayo sa Senado ng isang panukalang batas, isang mungkahi na tutuldok sana dito sa political dynasties. Pero sinabi nyo, kung ngayon, inihain nyo yung bill, pangalawang araw, sumunod na araw, nasa basurahan na. Dahil kasi puro kasama nyo doon, mga political dynasties. Yun nga malungkot Dahil kasi totoo yung sinasabi mo, isa yan sa pinropose kong bill, yung anti-dynasty law, nung nasa Senado ko. Kasama rin nung yung abolition of the pork barrel. Wala parehong natulog sa mga respective committees dahil alam naman natin laganap nun itong clan leadership o yung tatamaan itong dynasty law. Pero umaasa kami na dahil sisertipikahan yata ni President Noynoy ngayon itong proposed anti-dynasty bill, baka ito makapasa at ito makabubuti para sa bayan. Di ba, Mayor, was it last week o yung the week before na interview natin dito si Congressman Fred Castro, isa sa mga nagsusulong doon sa mga anti-dynasty bill. At nung una na, parang 2 beses na natin siya na-interview. Nung several months ago, nung una siyang na-interview, parang sa kanilang pagsasalita parang suntok sa buwan.
parang ginagawa nila yung paghain ng anti-dynasty bill out of principle without actually expecting na ito'y uusad. Dahil kasi makasama nila, kaliwa kanan sa kanilang mga upuan doon, mga dynasty o di kaya suportado ng mga dynasty. Kaya tingin nila parang it was something they had to do out of principle. Pero lumampas na pala ng second reading at ngayon parang mukhang sa mababang kapulungan, papasa raw. Kasi pati si Speaker Belmonte ay kinatigan yung bill. Ang iniisip lang nila kung ito ba pupwede sa Senado. Bagamat dun sa zona ni Pinoy, nung nakaraang linggo, nabanggit niya rin itong anti-dynasty bill na kung pwede daw, paspasan. So, mukhang talagang posibleng pumasa. Malaki pag-asa ngayon. Kasi nga, nanggaling na kay Presidente nung magsalita siya sa SONA, no? Kaya siguro supportahan natin itong si Congressman Castro at lahat ng mga kasama niya na talagang ang iiral ngayon yung kung ano yung tama na dapat gawin. Kasi para nangyayari niyan Pasa-pasa. Nabili na ng isang pamilya yung pwesto alam mo naman yung pwesto sa gobyerno, hindi for sale yan. That's purely public service. Lalo na kung isang pamilya, dalawang syudad. Ha? Hindi, in general ewan ko bakit tumatawa ito si Francis, pero hindi, meron pa ako isang pinropose na bill Alam mo ito mga pinropose kong bill. Hindi, kasi talaga naman taga Maynila puro kontrobersyal. Kaya pagkaraan ng 3 taon umalis na ako dun dahil hindi napapase. Alam mo yung pangatlo, lahat ng involved sa electoral fraud. Yung mga nandadaya, namimili ng boto, magamit ng pera, pag convicted, nananakot. Hindi, basta lahat ng masamang katangian. Sinasabi ko doon, pag na-convict sa violation sa election code, permanente na, perpetual and absolute disqualification from holding public office in the future. Pero ang mas masakit, ang sinasabi ko, lahat ng tinanggap niyang sweldo o allowances o pork barrel must be returned to the government. Isusuli niya. Isusuli lahat. Kung nagastos niya na, o napamigay niya na kunyari sa mga kirida niya, o di kaya napambili na ng Louis Vuitton na mga apo niya, o ng o hindi, di kaya, siyempre, ang pera, maraming direksyon yan pero kung namili ng mga properties, mga bahay, o kasa bangko, babawiin in favor of the government. Isis yun. Para it must be forfeited in favor of the government. Pero kayo ba, do you feel vindicated? Medyo huli, no? Kayo, isinampa niya yung kaso 12 or 13 years ago. Hindi siya natulog, namatay. It died hindi natural death, a quick death. Pero ngayon, after 12 or 13 years, mukhang tama pala kayo. Sana nga maaprobahan na yun. Yung father nito si Congressman Zamora, sana suportahan yung bill ni Congressman Castro. Ayun. Dahil yun para sa kabutihan ng lahat dahil we cannot accept, hindi natin matatanggap na sa isang angkan, nandun lang lahat ang katangian ng isang magaling na maglilingkod sa bayan. Bigyan naman natin ng pagkakataon yung iba. Give chance to others. Kasi meron naman talaga diyang mga idealistic. Kamukha ng ating guest ngayon. Ito, hindi naman dahil kaharap siya. Katulad ng Ameto wala akong nadidinig na-involve ito skandalo o anumang irregularities o anomalies sa kanyang paglilingkod sa bayan. Yun ang dapat yun tanawin. Yun ang importante ng mga kabataan Huwag silang pasisilaw doon sa mga matamis na pangako o yung bibili ng boto. Yun na. Yun ang unang-una Alam ko sa mga ibang syudad na may bilihan ng boto pero yung mga syudad na related dun sa naunang syudad, baka ganun din ang sistema. Hindi nga. In general yun baka naman may hindi lang natin na pag-uukulan ng pag-iisip Aha. Pag binili ang boto mo,
ang tingin sa'yo nung namimili, basura ka. Ang tingin Busabos. sa'yo, mababa ang pagkatao mo. Dahil you are for sale. Parang lamunin mo itong 500 piso ko. Parang ganun ang dating, no? Yun ang hindi maganda eh. Ang masakit dun, sa'yo din kinuha yun. Backwards. Saan galing naman yung pinabibili? Abay, sa buwis na ibinayad mo, whether you like it or not. In short, ninakaw sa kwarta. Sa kwarta. Lalo na yung mga negosyanteng yung mga taipan tsaka mga tycoon, minsan nakakadaya yan sa taxes. Pero yung mga pangkaraniwang manggagawa, katulad natin, mga hamak na mga empleyado lang, sa gusto natin, sa ayaw natin, withholding na yan eh. Di po ba? Anyway, alamin naman natin ngayon ang tumpak na oras. Ang oras po natin ngayon ay 11:24 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Nash Coffee. Sa pag-usad at pagbabago ng panahon, may kaakibat na pag-usbong ng korupsyon at katiwalian. Kailangan ng bayan ang katapat at patas na katarungan upang makamit ang tunay na pag-unlad. Narito ang inyong mga alagad sa public service, subok ng panahon at tunay na mapagkakatiwalaan. Walang ginakatigan kundi katotohanan. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Si Mayor Fred Lim. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Kasama ang inyong garansyo, Miguel Hill. Si Miguel Hill. Ang inyong garansyo, Miguel Hill. Inyong makakasama Lunes hanggang Biyernes sa programang Katapat at Karancho sa radyo. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Katapat at Karancho sa radyo. Sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. DWBL 1242. 8 Tri-Media Broadcasting. Narito ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Si Mayor Fred Lim. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. At ang inyong garansyo, Miguel Hill. Si Miguel Hill. Dito sa Katapat at Karancho sa radyo. Vice. Apa. Vice Mayor Francis. Alam mo kung hindi mo na itatanong, yung lola ko tsaka yung lolo ko, pareho silang namayapa na taga San Juan. Baka hindi mo alam yun. Doon sila sa may area ng malapit doon sa dating Waterous. Yes, Barangay Edition Hills. Yes, doon sila hanggang sila ay namayapa, doon sila nakatira. Pero ikaw ba, since you are a young and presumably idealistic public servant, ano ba nakikita mo sa iyong paligid na sa tingin mo gusto mong bigyan ng katugunan o ituwid? Dahil naalala ko, I'm old enough to remember the days when yung sa San Juan, bagamat hindi naman maraming mayaman talaga dyan, pero karamihan dyan is middle class. Pero over the years, nakita ko meron na areas, lalo na yung mga peripheral areas, yung mga dating mga scenic na lugar, yung mga historic areas, malapit dun sa mga lumang simbahan, parang nagiging depressed yung mga komunidad. Dumadami yung mga informal settlers, mga squatters, yung mga shanties. Recently, nagkaroon pa nga yata ng malaking sunog, di ba? Yes, if I'm not mistaken. At alam mo, yung lives, yung buhay ng tao doon, parang hindi ko nakikita over the years, over the decades, parang hindi umaakyat, bagkus parang bumababa. Anong ginagawa nyo naman sa local government? Actually, ang San Juan po, meron siya mga areas na we would consider the upper class area, the middle class area. Pero meron din tayong mga informal settlers area sa iba-ibang barangay. So it's a microcosm of the Philippines, well, diba? Yes, more or less the general perception of a regular local government unit. Ganun din, merong mga mayayaman na lugar, merong middle class at meron din yung mahihirap. Yes. Ngayon doon po sa tanong ninyo, alam niyo merong mga lugar na talagang marami ring informal settlers po sa amin. At syempre, ang layunin ng pamalang lokal ay mayangat ang antas ng buhay ng mga mamamayan namin. Ngunit kung papansinin mo, kung ano man ang naabutan ko rin nung ako'y una naging konsyal noong 2007, tila ganun pa rin ang sitwasyon.
Pag tanungin mo ang pangkaraniwang San Juaneño at tanungin mo sila, lalong-lalo na yung nandun sa mga informal settler areas or lalo na dun sa mga area na masasabi nyo mga may hirap na komunidad, tanungin natin sila kung sa tingin ba nila ay maayos ang kanilang buhay. Ako'y naniniwala na marami pa tayong dapat gawin para sa kanila sa larangan ng edukasyon, sa larangan ng kalusugan, sa larangan ng kalinisan sa kapaligiran. There's so much work to be done. I believe that San Juan City can be a lot better than what it is now. Kasi yung Makalihon dyan dati yung nung bata ako, dumadaan ako sa Makalihon, di ba? Maraming narrow streets dyan. Yes. Parang it harkens you back to the days, yung mga panahon ng 19th century, di ba? Maraming magagandang tanawin sa San Juan Pero ngayon nakikita ko, mga parang madudumi na, mabaho na yung mga lugar, imbis na ma-preserve. Siyempre, pag nagde-degenerate ang lugar, kasama yung mga tao, nagde-degenerate din. Di ba? At hindi ko makita dahil yung San Juan naman has always been sabihin medyo insulated naman siya dun sa mga problema ng the rest of Metro Manila dahil hindi naman talaga walang dahilan kung bakit dapat maghirap yung mga tao doon. And yet nangyayari. Bakit? Ako naniniwala siguro kailangan mas pagtuunan ng pansin ang buhay ng ating mga mamamayan. No? In the city of San Juan, especially in informal settler areas, we have to really focus sa infrastructure, yung local infrastructure, yung ating educational system, lalo na yung public schools natin. Kinakailangan patuloy nating suportahan ng edukasyon ng ating kabataan sapagkat ang ating pangkaraniwang mamamayan, siyempre talagang nagsusumikap upang mabigyan ng maayos na edukasyon ng kanilang mga anak. Sa larangan ng kalusugan, we have to continue really to improve on the healthcare system of the city. Lalong-lalo na yung aming San Juan Medical Center. Libre ba ang gamutan nyo sa San Juan Medical Center? No, meron siyang bayad. Siyang bayad. Bakit ganun? Di ba yun ang public hospital nyo? Well, the system that we reached when I became councilor. Ganun na, yes. Di ba sa Maynila dati ng panahon nyo, Mayor, yung basic services, yung ospital, sinikap nyo maging libre. Bagamat hindi na libre ngayon. Tayo nag-introduce ng libreng hospitalization Noong dumating ako dyan, noong 92, isa lang ang ospital. Ospital ng Maynila. Pero in my incumbency from 92 to 98, tatlong ospital ang pinagawa ko. Nabuksan. Tapos 2007 to 2013, dalawa. Kaya 5 ospital yung nabuksan dyan Pero isa libre. kada distrito. Libre walang bayad sa doktor, walang bayad sa kwarto, walang bayad sa gamot. Hindi na raw libre ngayon. Ha? Hindi na raw libre ngayon. Balita ko may bayad Tsaka hindi lang dumoble pa. Pag konsulto ka, may bayad na. Dumoble tsaka trumiple ang amilyar para sa lupa. O doble, hindi ko alam. Basta tumaas na malaki. Na ganun din daw ang nangyari sa San Juan. Actually, dito po sa San Juan ngayon, merong proposal nga ang gusto ng ating city government leadership. Gusto ng namumuno ngayon na in fact, taasan ang real estate tax through the update of the market values. Ito ay bagay na tinututulan po namin sa konseho ng Lungsod ng San Juan sapagkat ayaw naman namin magdagdag ng pabigat sa ating mga mamamayan. Na alam naman natin na ngayon sa pang-araw-araw na buhay, nahihirapan na nga ho sila. Ano pa kung dadagdagan mo pa ang buwis na kailangan nilang bayaran. Ako yung naniniwala na imbis na magdagdag tayo ng buwis, kinakailangan tigil natin yung korupsyon at yung anumang pera ang ma-save po natin dito, ito ang gagamitin natin para sa serbisyo para sa ating mamamayan. So itigil na lang yung pagnanakaw mula sa kaban ng bayan at kung anumang kailangan gastusan, doon na lang kunin yung mga pera na sana'y nanakawin, wag na lang sana manakaw, in other words. Tama po yun. Kasi diba? Kung papatawan mo pa ng dagdag na buwis ang ating mamamayan at nakikita naman nila na yung
yung ating pamahalaan ay hindi naman din maingat sa yaman na hawak nito, siyempre, paano naman gaganahan ng ating mamamayan na magbayad pa ng buwis? Sa ngayon pa lang nga, nagbabayad na sila ng buwis. Ano pa kung dadagdagan mo ang real estate tax? Alam niyo yung sinasabing buwis at mga amilyar na yan ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Pero may katuwang din yan na responsibilidad mula sa gobyerno. Hindi mo naman yan binibigay dahil mahal mo yung gobyerno, o mahal mo yung presidente mo, o mahal mo yung gobernador mo, o yung mayor mo, o yung senador mo, o yung congressman mo. Meron ka rin inaasahan na katuwang na serbisyo mula sa kanila. Tama ho yun. Pag kinukulimbat lang nila, di po ba? Kasi ang problema ito, sa edad kong ito na medyo ilang taon na akong matanda sa iyo, masasabi ko wala pa ako nakuha ni isang singkong duling mula sa aking gobyerno palagay ko sa talang buhay ko. Pero marami na ako nabibigay sa gobyerno. Bakit ba? Parang hindi magkaugaga itong mga opisyalis na to na itaas lahat. Hindi naman tayo katulad nila na merong mga pork barrel o merong mga DAP o merong mga kung ano-anong mga ano ba yun? Napaplunder. Ay yung mga nadadambong, siguro sa kanila yung mga ganyan, taas natin 10,000, 20,000, bali wala yan sa kanila Pero tayong middle class, kaming middle class, medyo mabigat yan Kasi yung iba sinasabi nila, ay yung gobyerno tinutulungan minsan, lalo na pag-eleksyon, yung mga talagang mahihirap, sabay media coverage. Pero ang tunay na tanda ng isang moderno, successful, progressive country ay yung strong middle class, di po ba? Tayo mga profesional. Pag lahat naman ng, kasi yung mga big time, hindi pwedeng galawin yan dahil yan ang mga malalaking mga contributor sa mga eleksyon. Yung mga mahihirap naman, malaking voters base yan. No? Pero yung middle class, which is supposed to be what San Juan really is, it's a middle class, more or less largely residential, di ba? Yes. Bakit kung ano-anong iniisip pa para madagdag ang pasanin ng ating mga kapatid dyan, ating mga karancho dyan. So, ito sinasabi mo kontra ang itong konseho. Do you have a majority? Yes. Kasi alam ko yung mga konseho, minsan kontrolado rin yun ng mas nakatataas. Alam nyo, kami nga sa aming San Juan City Council, nung ito po ay hinihain sa amin, pinapakiusap kasi sa amin na ipasa nga ito sa konseho, tutulo kami lahat. Ang katunayan, wala nga ni isang konsehal ang gusto mag-sponsor ng ordinansa para taasan nga ang real estate tax. Kasi ayaw din naman namin na dagdagan pa ang pabigat sa ating mga mamamayan sapagkat ngayon pa lang nakikita namin sa pang-araw-araw nga na buhay, talagang nahihirapan na rin sila. You know, we would rather focus on plugging the leaks, kumbaga, na siguraduhin na lahat po ng buwis na nakokolekta ngayon ay maayos na magamit sa mga serbisyong talagang papakinabangan ng ating mamamayan. No? Kinakailangan, bago tayo maningil ng buwis, papakita natin sa tao na yung buwis na binabayad nila nagagamit sa tamang paraan. Okay. At nararamdaman talaga nila ito sa pang-araw-araw na buhay. Ako'y naniniwala na sa ngayon, hindi pa nararamdaman. Kinakailangan ipakita natin na ang buwis na nakokolekta ay ginagamit sa tamang paraan, sa malinis na proseso upang makita nila na yung kinakaltas sa kanila sa pamamagitan ng buwis ay napapakinabangan. Mayor, ako lang ito lang siguro dahil sadyang malikot o malisyoso ang aking pag-iisip. Dahil masyado matagal na akong reporter. Pero hindi ba kung ikaw ay alam na ang matter of public record na ikaw ay nagkasala ng pagnanakaw o di kaya pandarambong pera. Nagkasala ka sa mga bagay na konektado sa pera. Meron ka pa bang moral ascendancy o nasa moral high ground ka pa ba para maningil ng karagdagan sa mga kapwa mo? Proven na. Di ba? Alam mo, ang rasyonale sa pagkolekta ng buwis, no? Para tumulong sa operasyon ng pamahalaan. Kaya nasyonal, kaya lokal. Ang ibig sabihin yan, kung ikaw man ay binibigyan ng karapatan na magpatong ng buwis, ibabalik mo uli yung buwis na yon sa mga tao sa pamamagitan ng mga serbisyo na makatutulong o makabubuti sa kanila, lalo na yung mga
ika nga, kapuspalad na wala mga trabaho, sasabihin na natin na squatter, ano? Kinakailangan tinatangkilik yan eh. Hindi ang prinsipyo ng pagtataas ng buwis para pagsamantalahan mo yung ibinabayad ng mga mamamayan. Hindi, it's a big no-no na ibubulsa mo yung nakukolektang buwis. Ibabalik mo uli sa Kaya pag kanila. may, sa akin lang, kung ganun ang sabit mo, kung meron ka mga ganun sabit, na alam naman na hindi naman maitatago yan eh. Minsan kahit na yung mga tao na sinasabing bumoboto sa'yo because for one way or the other, nakaka-relate sila sa'yo or once upon a time, pumipila sila sa takilya para makita ang pagmumukha mo. Siguro naman, hindi na maisesikreto yung mga kasalanan natin. Sadyang mapagpatawad na lang ang ating mga kababayan. Pero at the same time, dapat medyo yung out of hiya. Pag ganun na ang sabit mo, huwag mo na ipilit na humingi ka pa ng humingi ng kwarta sa mga kababayan natin. Di po ba? Dahil alam naman na siguro, nare-realize naman nila na yung ating mga kaparaanan, iba sa kaparaanan nila. Hindi naman tayo pwedeng bigla na lang kung merong mga pasugal dyan, automatic meron tayo. Di ba? Tayo, yung kada piso na kinikita natin bilang mga manggagawa, mga obrero, pinagtatrabahuhan natin. Kunyari, in our case, kailangan magdadakda ka ng matagal. Ganito, para kumita. Yung iba, wala. Painom-inom lang, tapos pasok na kaagad yung mga... yung one unending party ang buhay. Anyway, pero bigay pa rin natin kay VM Zamora yung kay Francis yung ano ba nakikita mo? Ano ba solidong alam ko may ambition ka na to serve your people. Ano nakikita mong mga konkretong maaari mong magawa as a younger Filipino at yung iyong tagal-tagal ka pa bago mag-retire, no? So you can do a lot. Una sa lahat, Miguel, ang nakikita kong may tutulong ko sa aking lungsod ay yung pagsisilbi ng maayos at tapat, yung tunay na tapat sa tao. Tayo naman ay nahalal po noong 2007 bilang konsehal, napagkatiwalaan 2 beses bilang vice mayor. Kailanman ako po o ang aking ama o ang aming pamilya ay hindi ho na involved sa kahit anumang corruption issue. Si Congressman Zamora, ang aking ama, na nasa pang-8 termino na niya ngayon bilang kongresista, hindi ho siya kasama dun sa Napoles scandal. Hindi niyo makikita ang kanyang pangalan na involved sa kahit anong corruption issue. Ang inyong lingkod do ay ganun din, no? So ako yung naniniwala na kinakailangan yung mga pinuno na ihahalal natin, kinakailangan talagang, you can really trust them. They will not steal from you. They will not make government as their business. Hindi ko po ginagawa at hindi ko gagawing negosyo ang pagiging isang serbisyo publiko. Tayo po yung naglilingkod ng tapat. At ito na rin siguro ay dala ng sinasabi nga nilang the youth and idealism that that we in our generation possess. No? Kami nandito para we have to possess it or else time is running out. Ika nga, di ba? Kung hindi pa tayo magbabago, baka huli na ang lahat. Anyway, napag-usapan na rin natin ng serbisyo publiko. Kaya basa-basa na tayo, Mayor, ng mga text nila sa atin. Okay, from Marvin Capili, ng Manugit, Tondo, Manila. Okay, buhay na buhay ang ating Tondo connection. Sabi naman ni Marvin Capili, mapagpalang umaga po, mahal naming Mayor Alfredo Lim at Kamigs. Dito na po ako sa work ko. Pakibati po mga kasama ko, si Miss Leia, Miss Ivy, at ang supervisor namin na si Ma'am Adelina. Kinig po kami. Salamat po. God bless. Masugid na taga-suporta. Salamat, Marvin. Maraming salamat sa iyo, Marvin, at magandang umaga sa lahat ng mga kasama mong nabanggit, ano? Pero balik tayo sa sinabi ni Vice Mayor Francis, ano? Sana ang lahat ng nanunungkulan ngayon, especially the young ones who are imbued with idealism and principles, ano? Yung bang kaugalian nung unang panahon. Pag sinabi natin unang panahon, yung before the war. Dahil doon matitino ang mga tao eh. Pwede ka raw maglakad dyan sa Dewey Boulevard pa ata tawag doon sa Rojas Boulevard. Doon na meron kang yung mga sing-sing, mga alahas nang hindi ka mapapatay o mare-rape o maho-hold up. Hindi, ibig sabihin, nung araw, dahil
likas sa tao yung mga kabutihang asal eh. Na yun naman ang tinuturo ng mga ninuno natin. Yes. Ang problema, pagkaraan itong World War II, nag-iba, nagkaroon ng distortion of values. Kaya yun ang dapat manumbalik eh. Ang alam ko noon, lalo na sa lalawigan, pag ang isang miyembro ng pamilya nakagawa ng hindi maganda, sa kahihiyan ng buong pamilya, hindi naman sila involved. May nagawa lang kalokohan yung anak o yung pamangkin. Nagsasara ng bintana yun eh. Sa tahanan out of nila. shame, no? Shame. Dahil sa kahihiyan. Nawala na yung kahihiyan sa atin ngayon eh. Ngayong garapalan eh. Ngayon, pag bansagan kang mandarambong, alam mo ba gagawin ng yung mga sumunod sa'yo, ibig sabihin, yung mga kamag-anak mo, ay magpo-post pa sa Facebook ng kanilang mga ari-arian. Kunyari, naka-D4 pa sa mga pagpalagay na natin, private jet na habang yung inyong mga constituents, yung isang dakot na kanin lang, nahihirapan pang hagilapin pagkatapos kayo na supposedly sinasabi nyo para kayo sa mga maralita o para sa mahihirap o para dun sa mga dahupalad, ganun ang lifestyle nyo, no? Tayo wala tayong bahid ng yung sinasabing militante o yung makakaliwa, no? Pero naniniwala rin naman tayo na kahit na papano yung ayuda dun sa mga nangangailangan, di ba? Kaya ka nga, para saan ka pa nanilbihan sa gobyerno kung hindi mo rin aayudahan yung sektor na mas nangangailangan? Kagaya na lang dun sa Maynila nung panahon nyo, di ba? Free hospitalization tsaka pati yung edukasyon. So, pati pre-college, tsaka unang nag-umpisa nun eh. Sa buong Pilipinas yun na yung pre-college. So, kasi sa Ligang Batas, ang nakalagay doon, this state shall provide pre-elementary and high school education. Pero yun, nilagpasan natin eh. Isinama kong kolehiyo. Yung City College of Manila. At marami na raw na pag-graduate doon. Yun, talagang walang bayad kahit siyang pera, no? Pero balik tayo doon sa kaugalian. Sana mabago natin talaga ang pag-iisip ng mga tao, no? Dahil kasi ang mga mamamayan nakikita kung ano yung nangyayari. At parang katanggap-tanggap sa kanila yung mga hindi magagandang gawain na maling-mali. Na mali. Dapat nga ibalik natin doon sa dati na ang tao meron sariling pag-iisip, meron sariling desisyon na ang lahat ng gagawin niya puro sa kabutihan, hindi lang sa kanya o sa kanyang pamilya, kung hindi sa lahat. Yun ang dapat ituro sa kabataan. Dito, magmumula sa magulang, ano? At sa eskwelahan. Kaya importante ang edukasyon na ibigyan ng emphasis yung integrity, yung karakter ng tao. Para magbalik tayo dun sa dati. Yung values formation. Wala na magsasamantala, wala na magkukunwari na kunyari naninilbihan. Hindi. Alam mo, ito sanay ito si Vice siguro ito sabagay hindi na kailangan ligaw nito ito ang liligawan ng mga girls pero pag ikaw nanliligaw sa kabuuan hindi ba lahat ng magandang salita sinasabi mo? Yes. Lahat ng yung kilos mo dinumero. Dahil gusto mo makuha ang atensyon at yung pagmamahal no nililigawan mo. Siyempre. Dapat ibalik natin sa ganun Pero hindi sa pagkukunwari yung sa totoo. Kaya kung ikaw papasok sa government service, maglilingkod ka ng buong wagas at ikakatinuan. Hindi yung magsasamantala ka na bobulahin mo yung mga tao. Pag nagkamali na mahalal ka, isipin mo, pagkakataon ko na.
Pero Mayor, na ito lang ewan ko kung mag-agree dito si Vice Mayor Francis, pero pag ikaw, yung bang meron kang prinsipyo at hindi ka, kasi pag yung prinsipyo sa buhay, yung values na sinasabi nyo, no, yung clean living, ika nga, nagre-reflect din yan sa pangangatawan ng tao. Kayo, tingnan nyo, medyo hindi na kayo masyadong bata. Pero tingnan nyo, parang lampas lang ng konti kayo sa teenager. Pero yung mga ibang nakakatunggali nyo, mga 10 taon, mas bata sa iyo, pinagmamalaki nila, mas bata sila, pero parang uugod-ugod na, parang mahipa na lang, baka sumubsob na. Kaya nga yung pagkukunwari, yun ang dapat. Ikaw hindi ka naglalasing, Mayor, di ba? Hindi ako umiinom Tubig, umiinom ako. Pero kamo, alak. Never. Pero pag mga may okasyon, hanggang 1 basong beer lang ako. Okay na kayo ron? Oo, okay na. Kasi hindi naman ako manginginom. Kaya alam mo, meron tayong mga kababayan na sagaran pag uminom. Want to sawa. Oo, na hindi titigil yon hanggang hindi lango na sa alak. Ikaw ba, Francis, gusto mong beer? May beer tayo dito ba? Gusto mo? Ako naman, ako naniniwala sa inyong nabanggit nga kanina. Yung siyempre, yung inyong pangangalaga sa katawan, reflection yun ng iyong pagkatao. Yeah. Na, diba? So, when you stand up in front of a crowd and people look at you, siyempre, they also analyze, do you take care of your body? How clean are you with yourself, 'di ba? Kasi reflection 'yan ng pagkatao mo. Ako naman namuhay na bilang isang atleta na matagal ang panahon, no. So hanggang ngayon, isa sa mga advocacy nga namin yung healthy lifestyle and clean living. At the same time, syempre yung sports and physical fitness. Maganda kasi pag ikaw nag-advocate ng isang bagay, kinakailangan ikaw mismo good example ka. So gaya ako, kung ano man yung naging experience ko bilang isang atleta dati sa UAP, sa De La Salle University, ito'y bagay na binabahagi rin namin sa ating kabataan, sa mga mamamayan. Okay. Napaka-relevant. Anyway, mga karancho, alamin naman natin ngayon kung anong tumpak na oras. Sandali, silip-silipin muna natin. Ayun. Ang oras po natin ngayon ay 11:50 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Derma World. Sa pag-usad at pagbabago ng panahon, may kaakibat na pag-usbong ng korupsyon at katiwalian. Kailangan ng bayan ang katapat at patas na katarungan upang makamit ang tunay na pag-unlad. Narito ang inyong mga alagad sa public service, subok ng panahon at tunay na mapagkakatiwalaan, walang kinakatigan kundi katotohanan. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim, si Mayor Fred Lim. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim, kasama ang inyong garancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill, ang inyong garancho, Miguel Hill. Inyong makakasama Lunes hanggang Biyernes sa programang Katapat at Karancho sa radyo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Katapat at Karancho sa radyo. Sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. DWBL 1242, 8 Tri-Media Broadcasting. Narito ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Si Mayor Fred Lim. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. At ang inyong garancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill. Dito sa Katapat at Karancho sa radyo. Okay, bago tayo magpatuloy ng ating diskusyon with San Juan Vice Mayor Francis, basahin natin isa-isa yung ating mga text at yung ating announcements. Okay, ito'y mula kay Donald Aquino. Ating suking si Donald Aquino, Santa Maria, Tondo, Manila. Good morning, Donald. Good morning, Donald. Ito si Donald, gustong patakbuhin tong konsehal ni Mayor dahil kasi yung mga itinetext niya sa amin tuwing umaga ay napaka-relevant at talagang nagpapakita na siya ay mulat sa mga kabulukan na nangyayari ngayon sa siyudad ng Maynila at hindi lang sa Maynila kundi sa ating sambayanan. Magandang umaga po, Mayor Fred Lim at sa iyo ka, Miguel. Pati na din sa guest ninyo.
tunay na malaki talaga ang pagkakaiba ng mabuting tao, mabuting leader sa mga walang hiyang tao o adik sa kawalang hiyahan at masamang leader. Ika nga, tunay na mahirap malimutan yung mga mabubuting tao sa mga masasama naman na tulad na lang dito sa lungsod ng Maynila na naghahari yung mga walang hiyang leader. Tunay, sumpa talaga ang masasambit ng bawat mamamayan. Salamat po. Okay, talagang gigil na gigil si Donald. Yan po ay opinion naman ni Mr. Donald Aquino na taga-Tondo. Okay, hindi po natin yan opinion, pero parang meron punto itong sinasabi ni Donald. Ito naman ay mula kay Roy Valbuena, isa pansuki, mga walang patid. Roy Valbuena pero taga Antipolo. Sabi ni Roy, Binay kay Rojas tinalo ko na Binay kay Rojas tinalo ko na yun. Bitter lang si Binay, hindi inendorso ni Pinoy kahit patago at pabulong. Wasak na mga Binay, puro mandarambong ex-political dynasty, walang check and balance sa Makati. Yan ay hindi rin po natin na opinion, kundi opinion ni Mr. Roy Valbuena. Okay, isang announcement pa po. Mamaya samahan nyo sina Shalala at Mark Canlas. Diyan naman sa programang Tanong Ko, sagutin mo. Sila mamaya makikita nyo. Partikular na si Baby G Mark Canlas diyan sa Quezon Avenue to Santa Mesa, sa Jeepney Terminal. Agno Exit Corner Araneta Avenue, Barangay Tatalon, Quezon City. Mula alas 12:30 hanggang 1:00 po yan. Kung taga-diyan kayo, malapit kayo nakatira o nadadaan kayo diyan kayo namamasukan, punta na po kayo diyan sa may terminal na yan. Hanapin nyo si Baby G Mark Canlas at sagutin nyo ang mga simpleng mga tanong. At kayo naman ay magtatamo ng mga magagandang sorpresa, mga prizes. Kahapon po, nandyan po tayo sa San Juan. Ngayon naman, nandito tayo sa Jeepney Terminal sa Agno Exit Corner Araneta Avenue, Barangay Tatalon sa lungsod ng Quezon. At isang announcement pa po para naman sa lahat ng nadikitan na ng A-Try Media at DWBL stickers. Paalala lamang po, may serial number ang bawat sticker na idinidikit namin sa inyo. At mangyari lamang po, itago nyo yung katuwang na card niyan na siyang magiging pruweba nyo dahil every week ay bubunot kami ng swerting serial number na magwawagi ng mga papremyo mula sa aming himpilan. Kaya makinig lamang po araw-araw sa aming istasyon DWBL 1242 at baka isa na ang mga serial number ninyo sa mabubunot at mananalo. Ang winner po last week, ito ulitin ko, hindi pa nakiklaim ang prize. Ang winning number last week, 888-970. Ulit ko po, 888-970. Claim your prizes at A-Try Media Studio, 1152 Seneca Plaza, Unit 404 E. Rodriguez Sr. Avenue, Quezon City from 9 a.m. to 5 p.m. So ang nanalo po, 888-970. Okay, balik naman tayo kay VM Francis. Ano naman ang balak mo para sa inyong syudad? Dahil sinasabi nga natin, meron tayong mga problema dyan na dapat ituwid, dapat makumpuni. Ikaw, alam ko, marami ka pang panahon, bata ka pa. So, anong pasisimulan mong gawin? Alam mo, una sana hindi gawing negosyo ang lungsod ng San Juan. No? Sana hindi gawing negosyo ng mga namumuno. Kinakailangan pag ikaw ay namumuno, tunay na yung mismong kapakanan ng mga mamamayan natin, ang iniisip natin, talagang magsilbi tayo ng ayos, ng tapat. Diba? Lahat ng pondo na meron tayo sa ating lungsod, sa mga barangay, gamitin sa tamang paraan. No? We enter public service not to make it a business, not to enrich ourselves, but really to be of service to our people. Which begs the question, para bang negosyo ang pagpapatakbo sa pamunuang lungsod ngayon? Well, alam nyo, marami kasing mga nangyayari ngayon na nakita ko na rin kasi ako'y naging bahagi rin ng pamahalang lungsod. Alam mo, nakakalungkot na mayroong mga bagay na sa pamamaraan ng pamamalakad nila, nakikita mo talagang dapat itigil. No? Katulad lang? Well, even when they handle the construction of certain infrastructure projects, alam mo yung mga kontratista talagang... Ayan, tinan mo. May naamoy na hindi maganda sigardo. Pag may naamoy na yung mga hindi malilinis na gawain,
nagiinit eh. Anyway, excuse him. Sige, tuloy ka lang. Tulad yan, yung mga infrastructure projects na alam mo napupunta sa mga contractor na alam naman nating konektado rin sa kanila, no. The bidding process eh. Yun yung nakakalungkot, ano. Kung titingnan niyo yung mga kontratista na gumagawa ng mga infrastructure projects sa San Juan, ito yung mga taong kaibigan nila, malapit sa kanila at paulit-ulit na ito ang mga nananalo Na mga bidding. Yes. Pero isa pang naririnig ko, mga reklamo ng mga taga dyan sa San Juan. Lalo na yung mga lehitimo, yung mga taal na taga San Juan. Yung kanilang mga tahimik at payapang community daw. Pinagtatatayuan ng mga kondominium na napakataas. Bagamat alam natin kumikita yung mga opisyalis sa mga ganyan mga projects kahit saan naman. Yes. Ay, as a matter of fact, kilala talaga sila yata yung mga ibang mga opisyalis na kumikita sa mga ganyan mga proyekto. Pero yung privacy naman daw ng mga taal na taga doon ay minsan nakokompromiso din, 'di ba? Isipin mo kung yung bahay mo, pangkaraniwang bahay, magtitirik ng 20 or 30 story doon sa diyan sa San Juan, certain na barangays diyan, yung privacy daw nila sa ibaba, no? 'Di ba? Everyone's making a big deal doon sa Torre de Manila, pero doon walang privacy na actually na kokompromiso doon. Pero sa San Juan, privacy ng mga taga doon ang at stake. Alam nyo, ang kinakailangan kasi, no, ano naman talaga ang development talaga, ang progress, no, hindi mo naman mapipigilan. Yes. Pero importante na yung mga lugar na tatayuan mo ng mga ganitong klaseng struktura ay nasa tamang mga area sa San Juan. You know, there must be a proper zoning or rezoning of areas where you can build residential, where you can build commercial. No? Dapat to isaayos. Hindi pwedeng bara-bara ang mga lugar na pagtatayuan nito. I know Mayor Lim will agree, no? Yes. Kasi there are certain areas which you should reserve for instance, institutional such as schools, churches, no? Mayroong mga lugar na dapat iwan mong residential, and then mayroong mga tamang lugar naman for commercial purposes. No, you really have to study this. Hindi pwedeng wag mo pahirapan ang buhay ng mga constituents mo, in other words, di ba? Wag niyo sila bigyan ng rason para mainis sa'yo. At saka kinakailangan matuto tayong makinig sa ating mga mamamayan, no? Hindi pwede yung gusto lang natin parate. Kinakailangan kung ano rin yung gusto ng ating mamamayan. At the end of the day, we have been elected by the people. We have to learn to serve their interests. To serve their interests. And what are their interests? These are things you have to hear, no? We have to learn to listen and to hear. Hindi pwedeng kung ikaw ay pinuno, kung ano lang gusto mo, yun ang gagawin mo. Dahil siga ka. Hindi pwedeng ganoon. Kinakailangan participatory government. Kinakailangan kung ano ang hinaing ng iyong mamamayan, papakinggan mo at yun ang bagay na gagawin mo. Diba, Mayor, ang pinaka-batayan na lang o sukatan kung isang mabuting leader, ang isang leader ay mabuti, kapag yung mga constituents niya, masaya sa kanilang buhay. Simple lang yan alam mo, pero all-encompassing yan. Pag yung constituents mo, parang nabibigatan o hindi nasisiyahan sa'yo, you must be doing something wrong. Assuming yung constituent na yun na hindi naman kriminal, di ba? Pero kung ordinaryong tao at yung pamunuan, yung namumuno sa inyo, mula nung namuno yun, hindi ka napabuti, bagkus napasama ka, may problema. Basta paglalaban natin dito, dapat yung katulad nito sila Vice Mayor Francis Zamora ang mag-organize o mag-lead ng isang samahan for clean and honest governance. Hanggang doon lang Huwag na nating paikutan pa ng mga palabok o ano. Simple lang. Na kaya sila nahalal, kaya sila pinagtiwalaan ng mamamayan dahil umaasa na maglilingkod sila ng isang matinong paglilingkod, isang wagas na paglilingkod. Hindi pansarili. Not for any political or personal interest. Pag ganon, puro sa public good, public welfare ang iisipin ng mga namumuno, uunlad ang ating bayan. Sasaya tayo. Para mawala na yung mga nagsasamantala o mga nagkukunari o nagpapanggap na sila para sa mga mahihirap. Pero kabaligtaran nun. Ang ginagawa nila kung paano manggigipit sa mga mahihirap. Dahil ultimately kasi pag pangit ang pamamalakad, di kaya na nakukulimbat yung kabambayan, pinakauna naman na talagang yung pinakamaikli ang pisi, yan ang unang mahihirapan, di ba?
Yun ang tatamaan talaga. Kaya kailangan ko merong iyan yung pamumuno ni President Noynoy. Dapat pamarisyon yun Kumisan, tinatawanan pa nila. Yun daw tweet na daan. Ano ba ibig sabihin nun? Hindi ba clean and honest government? Pero meron ako nakikita dito. Ewan ko, dahil baka imahinasyon ko lang. No? Pero matagal na rin ako nasa industriya. At ang masasabi ko, parang nakikita ko, kayo, sandigan kayo dyan sa Maynila. Ito naman si Vice Mayor Francis, sandigan naman sa San Juan. So nakikita ko, Maynila, ang syudad ng Maynila at ang syudad ng San Juan, parang sa pagkakataong ito, sa maikling pagkakataon na ito sa ating kasaysayan dito sa aming hamak na studio, nagkakaisa para sa pagbabago at para sa tapat at makabuluhang pamamalakad sa kanilang mga nasasakupan. Yun ang dapat. Yun ang dapat. So yan, Maynila at San Juan para sa pagbabago. Tama ho yan. Yun. Okay. Pagbabago sa kabutihan. Hindi siya kasama. Okay. Sabi nga nila, Miguel, change for the better. Diba? Change for the better. Sana naman, hari naman. Kasi alam nyo, between Manila and San Juan, ilang milyong katao ang sakop niyan. Kung yan ang magiging modelo, lalo na capital city. Yung capital city, to the rest of the world, the whole of the Philippines is Manila. Yes. Pero para naman dun sa mga dun sa may historical background, alam din nila yung San Juan. As a matter of fact, 'di ba, diyan nag-umpisa yung yung Civil War, no? The Battle of Pinaglabanan. Dun sa may kaya nga pinaglabanan yan So very historic. Alam niyo nung yung San Juan, by the way, was once upon a time Rizal, 'di ba? Yes, part of Rizal province. Rizal. So very very steeped in history ang City of Manila and San Juan. Bueno, Vice Mayor Zamora, Vice Mayor Francis Zamora, bibigyan kita ng pagkakataon to address your constituents and siguro constructively without pinning blame or accusing anyone to share with them your hopes, your aspirations, yung mga masasabi natin mga pangarap para maitaguyod ang iyong komunidad. Well, una sa lahat, nais ko lang magpasalamat siyempre sa ating katapat Mayor Fred Lim at Carancho Miguel Hill sa inyong pag-imbita. Sa lahat po ng nakikinig ngayon, lalong-lalo na sa ating mga mamamayan sa lungsod ng San Juan, alam po naman natin na sa loob ng 46 na taon tayo'y nasa pamumuno ng isang pamilya. Alam nyo, sa aking pag-iikot araw-araw tuwing tayo umiikot sa mga barangay, marami na rin po tayo mga hinaing, mga problema na naririnig. Marami dito ay nakikita ko na kaya naman natin talagang solusyonan. Ngunit tila hindi siguro nagagawa ng paraan o nabibigyan pansin ng ngayong namumuno. Alam nyo, marami sa ating mamamayan naghahanap na rin ng pagbabago sa ating sistema, pagbabago sa ating pamamalakad. Matagal na panahon na hindi nabigyan ng pagkakataon ng ating mamamayang pumili. I believe that the city of San Juan deserves a choice. It's something that they haven't had for a very, very long time. Kasi ang nangyayari dati, hanggang ngayon naman, isang pamilya lang ang namumuno. Pumipili sila mula sa kanilang sariling pamilya kung sinong magiging susunod na pinuno at yun na ho yun. Ngayon, umasa naman kayo sa darating na halalan sa susunod na taon sa Mayo 2016 ay ngayon po ay talagang makakapili na ho tayo ng ating mga bagong pinuno. Hindi na tayo kinakailangan na mapilitan na isa lamang ang pipiliin. Huwag kayong madadala sa takot, huwag kayong madadala sa pamumuwersa kasi ngayon nagkakaroon ng takutan ng puwersahan sa City Hall, sa aming mga barangay officials. Ganun ba? Yes. Pagkakaalam ko nga, ganun. Yes, ganun ngayon. Ako, I am not... Pag hindi pala kursunada yung mga barangay officials nyo dyan, kahit na napatunayan na nagkaroon ng hocus-pocus sa bilangan, somehow, hindi pa rin umuusad yung tamang proseso. Baka yung mga... Tapos pauupuin siguro 2 araw bago yung eleksyon para hindi na rin napakinabangan yung mga... Alam nyo, Mayor, di ba, meron pa naman tayo sigurong mga ilang saglit
Dahil kasi rare itong pagkakataon na to sa ilang mga ginuntuang saglit dito sa ating istasyon, nagkakasama yung mga dalawang mga leader na posibleng kahit na papano maitaguyod ang dalawang strategic cities, ang Maynila at San Juan, na maitaguyod para umabante naman, di ba, Mayor? Hindi, mapalad tayo bago ngayon ang ang chairman ng COMELEC, Si Andy, Attorney Andy. Chairman Bautista, nakasalalay sa kamay niya ngayon Yung isang malinis at marangal na halalan na hindi nakukuha sa pananakot o dadaanin sa kwarta. Yan ang hindi maganda Kaya lahat sana pamarisan yung paninindigan nito si Vice Mayor Francis Zamora, lalo na sa kabataan sector ito sabi nga ng ating mahal na bayani Dr. Jose Rizal, ang pag-asa ng bayan, ang kinabukasan ng bayan nasa kabataan, as personified by our guest now, the youth. Sana lahat napakinggan yung kanyang mga sinabi at kanyang paninindigan at yung kanyang pinaglalaban para magkaisa sa kabilang linya, lahat ng mga mapagsamantala, dito sa kabila naman, lahat ng mga mababait at tahimik na mamamayan. Ayun. Dapat ganun Hindi pwedeng magkakahalo na, hindi, sa pangaral natin. Sana kung kukuha kayo ng guest speaker o ninong, piliin ninyo yung talagang matinong mga tao. Okay. Kasi parang, lalo na sa mga graduation, bagay sa isang taon pa yon, yung mga commencement speaker, kinakailangan yung mga pwedeng gawing role model o pamarisan. Pero pwede mag-guest speaker yung iba sa loob ng munti. Ayun. Pwede. Okay. Kahanay nila yung mga naroon. At siguro ang pangaral nyo, kaya kayo, tutulad kayo sa akin, guilty, pero hindi ako kasama nyo dyan sa loob. Okay. Yan, magaling. Bueno, dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong umagang ito. Antabayanan po ang balita sa tanghali pagkatapos nito. Ako naman po, ang inyong Karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ito po ang inyong katapat, Fred Lim. Maraming salamat po. Hanggang bukas. Sa pag-usad at pagbabago ng panahon, may kaakibat na pag-usbong ng korupsyon at katiwalian.